May panibagong impeachment complaint na isinampang ngayong araw laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang isa, inendorso ng Makabayan Bloc na naniniwalang sangkot ang Pangulo sa mga anomalyang flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Kamara, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Paps J, alam mo, dismayado yung mga complainant ng ikalawa at ikatlong reklamo na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi kasi ito tinanggap ng House Secretary General. Unang nagsumiti nga ng reklamo kanina ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, kasama ang mga kinatawa ng mga magagawa, guro, magsasaka, urban poor at anti-corruption advocates. Inendorso yan ng Makabayan Bloc ng Kongreso kung saan kasama nga dyan sina Representative ng ACT Teachers Party List si Antonio Tino, Kabiela Representative Sara Ilago, Kabataan Party List Representative Renico at ang kanilang ground for impeachment, betrayal of public trust. Kaugnayan ng umano'y sistematiko at malawakang pandarambong sa pondo ng bayan lalo sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Gaya na lamang ng pagbuo ng Baseline Balance Manage o BBM parametric formula na isa sa umanong pork barrel system para sa alokasyon ng mga pagawaing bayan. Gayon din ang bilyong pisong pondo para sa program appropriations at ang kickback scheme na kasama umano si BBM sa mga nakatanggap. Ayon sa reklamo, hindi lamang daw namuno si Pangulong Bongbong Marcos sa isang tiwaling pamahalaan, kundi aktibo raw nitong binaniobra ang pondo ng bayan dahilan upang malihis ang 546 billion pesos budget para sa flood control projects patungo sa mga kontratista at cronies para maging pondo para sa halalan 2025. Maging ang pondo ng PDIC at State Insured na PhilHealth ay pinakilaman din. Pero ang problema, hindi raw ito tinanggap ng opisina ni House Secretary General Cheroy Garafila. Wala kasi siya sa bansa para sa isang official pre-scheduled engagement abroad. Yan din ang naging issue sa sinubukang ihain na ikatlong impeachment complaint ng grupo ni na dating Congressman Michael Defensor at Attorney Ferdinand Topacio. Dumating naman sila pasado 2:00 ng hapon. Ang kanilang reklamo, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at other high crimes, gaya ng hindi pag-veto sa program appropriations at AKAP, maging ang alegasyon ng paggamit ni Marcos Jr. ng illegal na droga. Paps J, naninindigan ang Makabayan at ang grupong Akbayan na filed and served na ang reklamo nila dahil hindi naman daw kailangang sa House Secretary General mismo o sa opisyal mismo ito ipasa o ibigay. Sinubukan din nilang magtungo sa opisina ni House Speaker Bogie D pero wala rin silang nakita na sinuman sa opisina nito. Paps J. Arles, nasaan ba si House Secretary General Cheloy Garafil na dapat ay tatanggap nitong mga reklamo? Paps J, sa huling ulat, ito nga daw si Sec Gen Garafil ay magtutungo para sa isang overseas trip. Pero ito naman daw ay isang pre-scheduled engagement abroad upang tumanggap ng isang award o parangal sa bansang Taiwan. Arles, anong tugon ng Kamara dito sa pagkadismaya ng mga complainant kaugnay sa opisina ni Garafil? Paps J, ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Adyong, ito daw yung mga impeachment complaint ay hinahawakan sang-ayon sa konstitusyon at sa anuman sa matagal nang umiiral na mga procedure ng House of Representatives, at hindi raw makakaapekto yung pagkawala o yung kasalukuyan na pagliban dito sa Kongreso mismo ni Sec Gen Garafil dahil magpapatuloy pa din daw itong mga pagsilip at syempre yung pagdaan sa tamang proseso ng mga reklamong impeachment case na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag niya pa nga, impeachment is a serious constitutional mechanism daw, at ito daw ay gagawin sa isang orderly manner, rules-based at transparent na pamamaraan. Arles, ano naman ang tugon ng palasyo dun sa sinasabing BBM formula? Paps J, ayon nga kay Secretary Yusek Claire Castro na ito daw ay hindi alintana yung mga reklamo pero dapat daw patunayan nga ang mga ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Kasi pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan mo po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo.
Arles, gaano ba karaming impeachment complaint ang pwedeng i-file laban sa isang opisyal? Pops J, wala namang limit kung ilan yung pwedeng impeachment cases na pwedeng i-file o hiain laban sa isang impeachable officials. Pero nakalagay no sa Section 14 ng Rules of Procedure ng Impeachment Proceeding na walang pwedeng impeachment case na gumulong laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dapat once a year lang yan, Pops J, no? At kabukod pa nga dyan, one impeachment proceeding lang talaga yung pwede at kailangan kung hindi man ito gumulong o mag-work, next year na ulit pwede magsampa ng reklamong impeachment sa opisyal na ito. Arles, itong grupong bayan, giniit na submitted na yung reklamo nila. Pero itong grupo ni na Defensor at Singson, anong next nilang hakbang? Pops, alam mo, nagulat nga tayo sa kanilang pagdating kanina kasi itong grupo ni na Defensor, sila yung nag-file ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Meron silang dalang isang maleta na ayon sa kanila mga ebidensya at mga papeles nga daw para sa kanilang impeachment complaint na ipinasa dito. No? Pero hindi ito tinanggap ng Office ng Secretary General dahil sa kaparehas na dahilan nga, wala dito si Secgen Garafil. No? Pero meron silang mga duda, Pops J, na yung unang impeachment case daw na inihain laban kay Pangulong Marcos ay isang scam impeachment complaint. Tinawag din nila ito na mahina, no, at kaduda-duda nga raw kung saan makikita doon yung mga alegasyon na tumanggap daw ito si Pangulong Marcos nga ng mga kickback at yung alegasyon din ng paggamit ng illegal na droga at kabukod pa dyan yung paggamit nga daw ng ICI para sa cover-up ng isinasagawang investigasyon. Pero sa plano, kung sila nga ba ay babalik para muling ihain ito kapag nandito na si Secgen Garafil, ayon sa kanila ay hindi na raw nila ito gagawin at magsasagawa na lamang ng press conference bukas ng umaga at hindi nila i-disclose, Pops J, no, kung sino-sino nga ba yung mga mambabatas na mag-e-endorse nito dito sa mababang kapulungan. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.